Magandang araw mga kababayan, narito ang pinakahuling ulat sa magiging lagay ng panahon sa susunod na 24 na oras. Batay sa pinakahuling satellite animation, nananatili ang makakapal na kaulapan sa ilang bahagi ng Luzon. Dulot pa rin ito ng habagat na patuloy na nagdadala ng maulang panahon sa mga apektadong lugar. Posible pa rin ang kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat, at pagkulog na dulot ng habagat. May pagkakataon ding magiging katamtaman hanggang malakas ang mga pag-ulan na ito kaya kinakailangan pa rin ang ibayong pag-iingat laban sa pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, kung magkakaroon man ng pag-ulan, karamihan ay mga isolated o biglaang pag-ulan lamang na dulot ng habagat at mga localized thunderstorms. Sa kasalukuyan, wala tayong minomonitor na bagyo o low pressure area na maaaring makaapekto sa bansa. Gayunpaman, may mga cloud cluster tayong binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa silangang bahagi ng Mindanao. Patuloy natin itong minomonitor upang makita kung magkakaroon ng malinaw na sirkulasyon. Sa ngayon ay mababa pa ang posibilidad na ito ay maging isang low pressure area, kaya tuloy-tuloy ang ating pagmamatsyag at hinihikayat ang lahat na manatiling nakatutok sa mga susunod na ulat sa panahon. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes at unang araw ng pasukan para sa ilan nating mga kababayan, mananatiling maulan ang panahon sa Ilocos Region at sa ilang bahagi ng Zambales dahil pa rin sa epekto ng habagat. Posible ang mga pag-ulan anumang oras ng araw. Bagamat hindi naman ito tuloy-tuloy, maaari pa rin itong maging katamtaman hanggang malakas sa ilang pagkakataon. Kaya muli, pinapayuhan ang ating mga kababayan na mag-ingat. Sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon, magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan. Kung magkakaroon ng pag-ulan, ito ay kadalasang isolated o panandaliang pag-ulan lamang. Karaniwang nararanasan ang mga ito tuwing madaling araw o sa hapon. Kaya kung tayo ay lalabas o papasok sa paaralan, huwag kalimutang magdala ng mga panangga sa ulan. Ang temperatura sa Metro Manila ay maaring umabot hanggang 31 degrees Celsius. Sa Visayas, Mindanao, at maging sa Palawan, magiging bahagyang maulap hanggang maulap din ang kalangitan. Posible ang mga isolated o panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Karaniwang tumatagal ang mga ito ng 30 minuto hanggang 2 oras. Dahil dito, kinakailangan pa rin ang pag-iingat laban sa pagbaha at pagguho ng lupa. Pagdating sa kalagayan ng karagatan sa paligid ng bansa, wala tayong nakataas na gale warning, kaya't maaari pa ring makapalaot ang ating mga mangingisda at maging ang mga gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat. Subalit pinapayuhan pa rin silang maging maingat. Sa susunod na 3 araw, patuloy na makaapekto ang habagat sa kanlurang bahagi ng Northern at Central Luzon. Inaasahan ang kalat-kalat na pag-ulan, lalo na sa Ilocos Region. Sa Metro Manila, Baguio City, at Legazpi City, magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may posibilidad ng mga isolated na pag-ulan, pagkidlat, at pagkulog, partikular mula hapon hanggang madaling araw. Samantala, sa Metro Cebu, Iloilo City, Tacloban City, at iba pang bahagi ng Visayas at Mindanao kabilang ang Metro Davao, Cagayan de Oro City, at Zamboanga City, posible rin ang mga biglaang pag-ulan, pagkidlat, at pagkulog dulot ng localized thunderstorms. Sa panahon ng mas malalakas na thunderstorm, maaari pa ring makaranas ng panandaliang malakas na pag-ulan kaya pinapayuhan ang lahat na manatiling alerto sa posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa.